Walang mga naging masamang sinabi si LJ kung kaya't lumipad na lamang siya sa Amerika at doon lumimot, doon nakamove on. Sumikat ang napakaliwanag na araw, nakakita siya ng isang taong mamahalin. At kahit nasasaktan, duguan, masama ang loob, durog, at marami nga ang nakisimpatya kay LJ, bagay na marami naman ang bumatikos kay Paulo Contis. Kaya Alonzo, wala talagang naging partisipasyon sa pagpopromote ng kanyang pelikulang 1521. Hindi pa pwedeng isa lang ang gagalaw at ang isa ay madidihado. Fans nila ang magdadala sa pelikula kasi susuportahan nila ang kanilang idolo. Hello! Welcome back to my channel! Magandang araw! At kung anong oras naman ako napapanood, tapusin niyo po yan! Paki-like, paki-share at mag-iwan ng komento, pero magpakabait at huwag pabibiktima sa clickbait! At dahil walang maling opinyon, tayo po ay makikiosyoso sa bawat kwento. Makikisali pero hindi makikigulo at ako ang inyong marites na maghahatid sa inyo ng mga intriga, Nenya Chikadora! At eto ang latest. LJ Reyes, naku, masayang-masayang ikinasal na sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Philip Evangelista. Bakas na bakas nga sa aura ni LJ Reyes ang kaligayahan sa puso niya habang suot ang napakasimple pero eleganteng pangkasal sa kanilang pag-iisang dibdib ng kanyang non-showbiz boyfriend na si Philip Evangelista na isang negosyante. Matapos ngang maranasan ang ilang beses na pagkabigo sa mga dating naging karelasyon sa showbiz na sila Paulo Abilino, kung saan ay may naging anak sila na nagngangalang Aki. At si Paulo Contis naman ay si Summer din ang naging bunga nila. At noong October 7 nga ay natupad ang isa sa kanyang pinakahihiling, ang maikasal sa tamang tao. Naging simple, espesyal at intimate ang naging pagdiriwang na ginanap sa Northport Village sa Long Island, New York. At dinaluhan ito ng malalapit na kamag-anak at kaibigan. Ayan, masayang-masaya na nga ang aktres na nakabase ngayon sa Amerika dahil kung ating babalikan ang mga nakaraang buhay niya, naku, magbabalik tanaw tayo dahil hindi naging maganda ang mga naging relasyon niya nung mga nakaraan, diba? Pero normal lang din naman yan sa isang tao, mapa-artista man o ordinaryong tao, diba? Nangyayari yan. May mga relasyon na hindi nag-work, may mga relasyon na nauuwi sa hindi magandang hiwalayan, may mga relasyon naman na kahit na naghiwalay, smooth lang, parang naging friends sila, maayos silang naghiwalay. Pero yung sa kanila ni Paulo Contis nitong huli, nako, hindi maganda. At marami nga ang nakisimpatya kay LJ, bagay na marami naman ang bumatikos kay Paulo Contis. Diba? Pero hindi natin hawak ang kanilang mga nararamdaman at hindi natin talaga alam ang buong kwento ng kung ano ang pinaghiwalayan nila. Diba? Wala tayo sa frame. Kumbaga parang ilibigay na natin yan sa kanila. Pero syempre, dahil sila ay mga celebrity, pinag-uusapan talaga at maraming mga spekulasyon na lumabas. Hindi naman na ipaliwanag sa atin ang bawat detalye. At kahit nasasaktan, duguan, masama ang loob, durog, nako, walang mga naging masamang sinabi si LJ kung kaya't lumipad na lamang siya sa Amerika at doon lumimot, doon nakamove on. Kahit wala na siya sa Pilipinas, marami pa rin ang nagbibigay ng suporta at simpatya sa kanya. Diba? At marami namang bumabatikos kay Paulo Contis, lalo na nung nalaman nila na hindi daw nagsusuporta ito si Paulo Contis sa kanyang anak. At sinasabing ni komunikasyon or pagdalaw ay hindi daw nagagawa ni Paulo. Di umano. At kahit wala namang kumpirmasyon, hindi naman ito pinabulaanan ni LJ at hindi niya na ipagtanggol si Paulo Contis kung sakasakaling maliman ang mga naging balita tungkol kay Paulo Contis. At syempre, hinarap ni LJ ang bagong buhay, tinanggap, nag-move on, nakutuloy ang buhay, ayan. Sumikat ang napakaliwanag na araw, nakakita siya ng isang taong mamahalin at natagpuan niyang muli ang pagmamahal sa isang non-showbiz na isang businessman. At syempre, naging sila ay mag-fiancé, na-engage sila at ngayon ay ikinasal na at masayang-masaya nga ang aktres. Halatang halata sa muka, naguglo at talagang nagre-reflect sa ganda ng aktres ang kaligayahan. At syempre, umpisa pa lamang ito ng isang buhay na pagsasamahan nila na silang dalawa na. Ibig sabihin, tatahakin nila ang landas bilang mag-asawa. Syempre, kailangan nila ng pagmamahalan, pagre-respetuhan, pagtutulungan. At syempre, sa tulong, sa gabay at basbas ng Panginoon ay makakayanan nila ang buhay may asawa. At magsasama sa hirap at ginhawa at sa lungkot at ligaya. Diba? Nako, congratulations LJ at best wishes! Ayan, sana magkaroon kayo ng maraming anak. At ito pa ang ating chika.
Bea Alonzo wala talagang naging partisipasyon sa pagpopromote ng kanyang pelikulang 1521. Ayan, tila hindi naging maganda ang pinagsamahang trabaho nila Bea Alonzo kasama ang producer ng pelikulang 1521. Kung kaya't ngayon na dapat ipopromote ni Bea ang pelikula ay nako, no show ito at wala tong pakialam. Basta ang sa kanya ay tinapos niya ang pelikula alang-alang sa kanyang profesionalismo at napagkasunduan. Pero nako, wala na siyang naging partisipasyon. Kumbaga, dead ma, bahala kayo dyan. Nagawa ko na ang trabaho ko. Dahil siguro sa mga nangyari at ikinaimbier na ito ng aktres. Kasama na ang kanyang manager na si Shirley Juan. Ginawa nga ang shooting ng pelikulang 1521 panahon ng pandemic, Agosto nung nakaraang taon. At nag-lock-in shooting sila sa Palawan at nakasama niya dito ang ilan sa mga international artist. Naipalabas na nga rin ang pelikulang ito sa ibang bansa at sa November nitong taon ay ipalalabas din ito sa Pilipinas. Lumabas nga na hindi nagkaintindihan si Bea Alonzo at ang producer ng pelikula. Nagkatampuhan, dahilan para hindi i-promote or mabanggit man lang ni Bea ang kanyang pinaghirapang pelikula. At ito ang mga dahilan. Binayaran naman daw ang hotel ni Bea pero hindi daw nito binayaran ang hotel room ng Team Bea. Hindi naging safe ang mga location ng pelikula, bagay na may mga naaaksidente, production man o mga talents. At hindi rin daw nabayaran ng ibang talents or extra dahil ang sabi daw ng producer, kapalit ng kanilang pagtatrabaho ay ang magkapagpa-picture kay Bea. At hindi daw naging maayos ang costume ni Bea kung kaya't ginawa na lamang nila ito ng paraan. At sinagot na rin daw ng team ni Bea ang pagpapagawa ng duplicate ng mga costume na gagamitin ito sa shooting. At hindi daw naging maayos ang pagtrato sa ibang talents dahil pagkatapos daw ng mahabang pagtatrabaho ay naglalakad na lamang ang mga ito papuntang hotel kahit gabing-gabi na at marami pang iba. Kaya hindi daw malilimutan ni Bea Alonzo ang naging karanasang ito, bagay na hindi niya naranasan sa ibang production outfit. Pero ayon naman sa kabilang kampo, naging maarte daw si Bea at ayaw daw nitong isuot ang costume. Binago, pinakialaman, kaya nagkapalpak-palpak daw. At sinabi pa ng kabilang kampo na maraming unreasonable demands si Bea. Ayan, isa ito sa mga malungkot na pagsasama ng isang producer at artista. Kumbaga, hindi kayo naging hawak kamay sa dulo hanggang sa naipalabas ang pelikula na ipromote hanggang sa matapos. Diba? Kumbaga, kumita man or hindi, at least nakita na nagkakaroon kayo ng teamwork. Nagkakaroon kayo ng maayos na pinagsamahan hanggang sa dulo. Diba? At least ginawa nyo ang partisipasyon nyo sa magkabilang panig. Bagay na hindi nangyari sa pelikulang ito. Naku, hindi natin masisisi dahil nga sa mga hindi magandang nangyari, pero sana hindi na ito maulit. Hindi maganda, hindi lamang sa panig ng artista, maging sa producer ng pelikula. Paano uunlad ang pelikulang Pilipino? Kasi di ba ang paggawa ng pelikula ay isang reciprocal. Ibig sabihin, aanokin mo ang artista kasi naniniwala ka, maaaring makatulong ka, pero ang artista naman, gagawin niya ang trabaho niya, ibibigay niya ang best niya para matulungan din ang producer na gagawa ng pelikula. Magtutulungan, gagawin ng maayos hanggang sa maihatid sa mga manonood hanggang sa matapos. Diba? Ganun ang pelikula. Pero sa kahit na anong trabaho, may kontrata man o wala, dapat magkakaroon kayo ng maayos na komunikasyon. Malinaw ng pagkakasunduan, gagawin mo ang trabaho mo, gagawin niya ang trabaho niya, ang obligasyon mo, gagawin mo ang partisipasyon mo, pare-parehas kayong magsasakripisyo at ibibigay niyo ang mga best niyo sa pelikulang gagawin niyo or sa trabahong gagawin niyo. Diba? Hindi pa pwedeng isa lang ang gagalaw at ang isa ay madidihado. At hindi rin pwede na magsasakripisyo ang isa habang ang isa naman ay hindi niya ginagawa ang trabaho niya. Walang mabubuong mabuting relasyon, walang mabubuong mabuting trabaho. Nako, hindi magkakatulungan. At alalahanin sa mga producer na kukuha ng mga artista na may mga pangalan na may dignidad na mga napatunayan na, nako, fans nila ang magdadala sa pelikula. Kasi susuportahan nila ang kanilang idolo. Diba? At kung totoo man na naging dehado dito si Bea Alonzo, naku, malalaman ito ng ibang mga artista at maaaring hindi rin sila pumayag kung ang producer na yun ay kukunin din sila. Pero syempre dahil may mga aligasyon ang bawat kampo, naku, palabasan na lamang ito ng resibo kung sino ang nagsasabi ng totoo.
Okay? Ay naku, nakakalungkot dahil sa mga oras na ito na ginagawa ko tong video na ito ay sumiklab ang giyera sa Israel at Palestine. So, hindi ko masyadong pinapanood ang mga video dahil nasasaktan ang puso ko. Ayoko na mga ganyang mga video. Tapos, nagkaroon pa ng malakas na lindol sa Afghanistan at maraming namatay. Dito rin sa giyera ng bansang Israel at ng Palestine ay marami rin talaga ang namatay ng mga inosente. Kasi alam naman natin na sa bawat giyera, inosenteng mamamayan talaga ang nagsasakripisyo. Diba? Kaya sa mga kababayan natin, sa mga OFW na nasa Iraq, mag-iingat po tayo, magdasal na sana matapos na ito at makauwi kayo ng ligtas sa ating bansa. Kaya dapat natin ipagdasal ang kalagayan ng ating mga kababayan. Hindi lang naman mga Pilipino, lahat na ng lahi dyan, maaaring hindi nila tayo naiintindihan, pero sa puso at isip nila, isa lamang ang gusto nilang mangyari. Sana matapos na ang kaguluhan ito. Ay, nakakalungkot. At yan lamang po ang ating Chismax for today. Maraming salamat. At kung kayo po ay may mga opinion, suggestion, reaction, i-comment down below. At palagihang lambing sa tagapanood sa akin na kung hindi pa kayo nag-subscribe, ay mag-subscribe kayo. At hit the bell button para updated kayo sa mga chismax at ganap ng inyong all-around kasama at kachika, Namya Chika Dora!